So now, ang first subtopic natin ay resultant of concurrent forces. Let's say we have forces F, P, and Q. At since ang ating mga forces na to ay magmi-meet sa iisang point, let's say point O, this is under ng concurrent force system. Tapos, ang requirement sa problem ay hanapin daw natin yung magnitude ng ating resultant. Ano nga ulit ang equation ng ating resultant? Ang ating resultant is equivalent to square root of summation of forces vertical squared plus summation of forces horizontal squared. So, dito papasok yung topic natin na pag-resolve ng forces into vertical and horizontal components. Bakit? Kasi, yung mga forces natin ay kailangan nating ma-resolve into vertical and horizontal. Tapos, pagsasama-samahin natin lahat ng vertical at horizontal para ma-solve natin yung resultant ng ating force system. So, ngayon, ito yung ating F. Ang direction niya ay upward to the right. So, ito yung kanyang components. Upward to the right. Let's say this is Fx, this is Fy. Samantalang naman yung ating P ay iisa lang ang component or direction. Nasa X lang mismo. Tapos yung Q naman natin ay upward to the left. So therefore, this is upward. Ito yung kanyang QY. Ito naman yung kanyang X component. QX. So pag samasamahin natin lahat ng mga forces natin para sa vertical and horizontal, so let's say, sa summation of forces vertical natin, lahat ng upward, yun yung magiging positive. Importante to guys, yung ating sign convention. Okay? So ngayon, ano ba ang direction ng Fy? Upward. Therefore, positive yung ating Fy. Ano naman ang ating Qy? Upward din. Therefore, positive Qy. Kailangan ba nating isama ang P? Hindi. Kasi nasa X direction siya. Ano ba to? Y or V. Di ba? Vertical. Yung mga nasa Y direction lang dapat. Ngayon, dun naman tayo sa summation of forces horizontal. Ang ating sign convention, let's say, lahat ng to the right, sila yung mga positive. Ano ba ang Fx? To the right. So therefore, positive Fx. Ano ba ang direction ng Qy? To the left. Therefore, negative this is Qx. Ayan. Bakit negative Qx? Kasi ang ating sign convention, lahat daw ng to the right, yun lang daw ang positive. O since ang ating Qx is to the left, therefore, negative siya. Ngayon, ano ang P? To the right. So, since to the right ang ating P, therefore, magiging positive P na to. Let's say, meron ng mga value yung mga yan. Kasi, syempre, alam na ninyong mag-resolve ng mga components, hindi ba? So, let's say, nakuha natin dito is 5 kilonewton. Ito namang Qy is, let's say, 10 kilonewton. Let's say, ang ating Fx is 6 kilonewton. Ang Qx naman natin is, let's say, 10 kilonewton. Ang P naman natin is, let's say, 15 kilonewton. So, masasolve na natin ang ating summation FB and summation FH. So, this is what? Positive 15 kilonewton. Ito naman is positive 6 minus 10 plus 15. So, this is positive 11 kilonewton. Sir, bakit nalagyan nyo ng positive dito? So, para malaman natin kung ano ba yung direction na nag-govern sa ating vertical and horizontal direction. So, anong lumabas rito? Positive. Ano ba yung positive? Sabi rito, yung positive daw, sila yung mga upward forces. So, since nag-positive to, ibig sabihin, yung nag-govern, yan, yung nag-govern na direction sa ating vertical forces ay okay, upward. Upward siya. No? Ngayon, positive naman dito sa ating summation of FH. So, since positive, ano yung nag-govern?
na direction? To the right. Ngayon, madodrawing na natin yung effects ng ating resultant in terms of vertical and horizontal direction. Paano yung direction? Upward to the right. So, ang tanong, saan mag-i-start yung ating mga forces? Sa point ba na to? Dito ba? Dito? Dito? Or, dito sa O? Sa point O? Siyempre, dito sa point O. Kasi nga, di ba, concurrent forces tayo. If you say concurrent forces, sa isang point lamang sila mag-meet. Ibig sabihin, dun din mag-i-start yung ating resultant. Kaya, ito yung ating summation of forces vertical. Upward siya. At ngayon, yung ating namang summation of forces horizontal, ito na. Summation of forces horizontal. Okay? Kaya, yung magiging direction ng ating resultant is what? Upward to the right. Ito yung ating resultant. Resultant R. Ngayon, assignment nyo na lang. Wow, assignment. Feeling professor, no? So, assignment nyo na lang. I-solve nyo yung value ng ating resultant. Kasi meron na tayong direction, di ba? So, makukuha nyo na yung magnitude niya, meron na rin kayong direction. Ngayon, ang next assignment ninyo is, ano yung value ng ating theta x? Ano raw yung value ng inclination ng ating resultant with respect to x-axis? Next, ano naman ang value ng ating theta y? Or, yung inclination ng ating resultant with respect to y-axis? I-comment ninyo sa ating comment section kung ano ang mga sagot sa resultant, theta x, and theta y.